ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Nag-iinit na usapan, matikabong bakayan, diskusyon na may solusyon. Sa kauna-unahang talakseri sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Hello sa mga sausawer at sausawera natin sa Tunasan, Muntinlupa. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa bula o sa bude? Sa Ryan, ready na rin ba? Excited na ang mga taga-Muntinlupa? Kayo dyan, ha? Ay, syempre, Chang! Talagang excited na! Lahat tayo! Sausawan na! Saan ba tayo? Muntinlupa! Face to face na! Sinong sisipaw? Sinong ngingiti? Ang mga problema? Pagkakalikuran, harapin mo face to face! Hello sa mga minamahal namin kapatid dito po sa Muntinlupa Sports Center, Barangay Tunasan. Tama ba? Tunasan. Ayan, Barangay Tunasan, Muntinlupa City. At gaya po ng aming pangako, nililibot po namin ang iba't ibang barangay ng bansa para talagang laganap tayo ng pagkakabati. At syempre, pagkakaunawaan, importante yan. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap, Muntinlupa. Isa munang huwaw! Oh, kita mo naman, talagang patok na patok ang mga sausaweros natin dito. High na high ang F2F craze at hindi munti, kundi talagang napakalaki ng kanilang pagmamahal para sa atin. At tulad na lang ng pagmamahal ng mga kababayan natin po sa tinaguriang Emerald City of the Philippines, abay, solid din po ang suporta ng mga online sausawero at sausawera natin dyan sa ating pong FB fanpage. Ito naman ay mula kay Jessica Montibon. At ang sabi niya, hello Chang Ami, Hans Mortel at sa trio Tagapayo. Hay nako, maloloka na talaga ako pag hindi ko napanood ang F2F. Talaga? Nagagalit nga po ang asawa ko. Sabi nga niya, if a face-to-face ka daw niya, dahil magre-reklamo na siya, dahil hindi na kasi siya makagamit ng internet kasi lagi akong nanonood ng F2F. Hehehe, dito po kami sa Kuwait at wish ko lang po ay makapunta ako sa Broadway studio ninyo this November kasi magbabakasyon po kami. Please po, Chang Ami, bago ako maloka, kaka-imagine kung maganda nga bang panoorin sa TV, how about pag live na pa? Aba, sana matupad po ang wish ko. Regards po sa nanay ko na si Librada Seit at sa lahat ng mga kamag-anak ko po sa Gemsan. God bless po at sana'y magtagal pa ang show ninyo. Maraming salamat po. Wow! Thank you so much sa napakagandang komento mo, Jessica. Alam mo naman, welcome na welcome kang bumisita dito sa amin sa November. Pag uwi mo sa Pilipinas, sabihin mo kay mister mo na sabay kayong manonood para hindi na siya nagseselos. At oo talaga, pwede po kayong pumunta dito at panoorin kami sa aming studio sa Broadway. Abay ngayon nasa Muntinlupa kami. Mag-abiso lamang po kayo sa aming audience coordinator na si Carlo. Sa mga nais pong manood at magpa-schedule, mag-iwan lamang kayo ng message sa ating Facebook account. Hanapin po ninyo Face to Face on TV5. At ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na kahit kailan ay hindi po magsasawang magpaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na syempre mga kasama natin ang nag-iisang barangay tanod sa telebisyon. Ang napaka-gray na gray ang kulay, pero hindi gray ang pakiramdam niya. Masaya siya, si Hans Mortel. Hello, Chang! At hello, mga kapatid namin dito sa Muntinlupa.
Nakakatuwa, napakainit ng inyong pagtanggap at talagang super support. Kaya naman pati ang mga miyembro ng Lupon ng mga barangay narito kasama natin sa ating audience chang. At sigurado ako ngayong araw na to, pare-pareho tayong may matututunan mula sa tatlong taong susunod ko nang ipapakilala. Unahin ko na po ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating naman pong Doctor of Psychology, tagapagpaliwanag ng ating mga ikinikilos. Wala pong iba kundi si Dr. Camille Garcia. Ang tagapagpaalala naman ng ating pananampalataya sa Panginoon, Father Richard Bolaton. Mga kapatid, sila po syempre ang ating trio Tagapayo. Ay, naku, Chang, mukhang ang aking mga kapatid na Becky dito, ha? Ay medyo maiinggit. Abay, dahil may kapatid daw kaming parang naging prinsesa. Totoo? Totoo yan, Hans. Kaya mag-ready ka na, ha? Relax ka lang. Dahil hindi lang raw siya Becky, kundi talagang prinsesa at beautiful Becky na pinag-aawayan ngayon ng dalawang boylet na dating magkaibigan. Diyosa ng kagandahan, ang King Ganday, mitsa ng Bangayan. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Galit na galit si Alan sa kanyang kabarkada dahil ang jowang Becky na itinuring niyang prinsesa ay sinulot sa kanya. Girlfriend ko po na Betty, niloloko niya na pala ako, hindi ko pa alam. May nakauli na po, yung tsahin ko po. Sabi ko, anong gusto mo sa akin? Ang ganda-ganda ng buhay mo, buhay ka talaga. Nagkalalabuan na silang dalawa. Niligawan ko na lang si Jasmine po. Sabi niya raw, wala na sila ni Alan. Siya yung walang kwenta eh. Purot sasat, wala namang ginawang mabuti yun eh. Parang binabaliwala niya ako. Ganda lang ba ako? Palamuti sa bahay. Aabot ba kami ng 3 years kung di ko siya minahal? Doon, manda ka pag nakita kita. Tumakbo ka na dahil pag naabutan kita, babasagin ko yung mukha mo. Pag nagarap tayong dalawa, pamumukha ko sa'yo. Ang kapal na mukha mo, Alan. Tandaan mo yan yung ginawa mo sa akin. Hindi napapapigil ang paghaharap ng dalawang boylet na naglalaban para sa isang beking prinsesa. Face off na! Dito lang sa Face to Face! Mga ka-face-to-face, sumunod daw siya sa linya ng awiting bakla na lang ang ibigin. Subalit sa kabila ng lahat, ay napakalaki raw ng kanyang sama ng loob dahil ang jowa niyang Becky na itinuring niyang prinsesa ay inahas di umano ng kabarkada niya. Ano nga ba ang tunay na kwento? Narito po ang malungkot na kwento ng pag-ibig ni Alan Ornido. Pasok! Hi Alan, magandang umaga sa'yo. Umaga rin po. Ilang taon ka na? 25 po. Batang-bata. Okay, anong pangalan nitong iyong prinsesa na Becky? Jasmine po. Ha? Jasmine Feliciano. Si Jasmine. Saan mo nakilala si Jasmine? Doon po sa trabaho. Sa trabaho. Okay. Nung nagkakilala kayo, talagang naramdaman mo na may gusto ka na sa Opo. kanya. Okay. Siya ba ang unang Becky na nakarelasyon mo? Opo. Siya. Pero bago kay Jasmine, may mga dati ka nang naging karelasyon na Ano po? girl. Isa lang po. Tapos po nung nasaktan ako, hindi na po ako nagmahal ng babae. Ayoko na. Oh! So, parang dahil doon, ayaw mo na ng babae. Okay, pakikwento mo naman sa amin itong love story ninyo ni Jasmine. Gaano na kayo katagal? Magti 3 years na po sa January 19 sana. Magti 3 years. Sana. Bakit naging sana lang? Naghiwalay po kami. Kasi po, sa trabaho po ako, hindi ko alam niloloko niya na pala ako. Dati po, yung mga kwento sa akin ng mga barkada namin, di po ako naniniwala. Nagsasama ba kayo sa isang bahay? Nangungupahan po kami. Okay. So bakit parang ang sabi na banggit sa research namin, ang dating prinsesa? Bakit? Pag nasa bahay po siya, wala po siyang ginagawa. Pagdating ko sa trabaho, ako pa magluluto. Naglalaba. Aba, bibihira ang ganyang lalaking magmahal, ha? Oo nga, Parang, Nainggit naman ako! So, paano mo sinabi yun kay Jasmine na parang prinsesa siya, gano'n? Sabi ko, O pinaramdam mo na lang? Di po, ramdam na ramdam niya naman po. Saan po siya makakita ng gano'n? Nakaupo lang siya. Nanood lang siya ng TV, lalabas, tatambay. Pag wala ako, gano'n ginagawa niya. Okay, so, pag nasa trabaho ka, sinong kasama niya?
Ano po, doon lang po yung sa bahay. Minsan nga po, marami pa nagsabi siya, yung mga barkada, kasama niya nga po yung Don na yun. Sino yung Don? Yung barkada ko po, Okay. matagal na po siguro kababata So, ko rin nung po. sinabi mong prinsesa, talagang pati sweldo mo, lahat binibigay Opo, mo? sa kanya binibigay ko po. Kumukuha lang po ako, pamasahe, pangkain ko. Teka naman, isa itong huwaw! Abay, hindi ba parang naramdaman ni Jasmine ang daming nainggit na Becky noon? Swerte nga po siya dahil... Buti nga po nagustuhan po siya ng mama ko eh. Oo, po sa tanggap kanya. ng mama mo. Okay. Tapos sabi niya, sana lang huwag kalukuhin yan. Oo, pero itong Jasmine, ang itsura ba talagang babaeng-babae? Opo. Parang, Ah. Opo, babae. So hindi mo... Doktora, bakit kaya biglang yung atensyon nitong si Alan sa mga Becky na punta? Marahil ang dahilan ba doon yung sinasabi niya talaga na kasi siya ay nasaktan doon sa unang girl kaya parang ayaw na niya sa babae? May mga pagkakataon, Chang, na kumisan, pag nasaktan ka sa yung una mong relasyon, chances are maghahanap ka na kailangan in control ka doon sa situation. So, maaring sabihin mo na hindi talaga ito yung lifestyle or yung orientation niya, pero nagiging ganito ang preference para nandito, makontrol ko yung sitwasyon, dahil kasi alam ko, makikinig siya sa akin, dahil kahit na iba na, yung ang preference niya, syempre sa Becky na, no? Tapos sasabihin mo, siguro hindi na ako masasaktan kasi hindi maghahanap ito dahil gagawin ko yung gusto mong mangyari doon sa una mong relasyon Oo. Pero once na nagkaroon ng feeling to, parang ikaw mismo in doubt. Kaya palaging ginagawa mo ng paraan na magkaroon ng assurance yung sarili mo para i-assert mo, eto tama itong ginagawa ko at in-focus ako doon. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Alan, totoo ba yun na sinasabi mong may nang-agaw yung kababata mo? Paano nangyaring naagaw pa? Kasi po, Dapat na-appreciate na ni Jasmine yung kabaitan mo na yun. ewan ko nga po ba't nagawa niya sa akin yun. Siguro po may pagkukulang din ako. Bakit Ano bang kulang doon? Puro trabaho na may natupag ko. Nagagalit daw po siya kasi po, lagi daw po akong busy sa trabaho. Hindi niya alam kung busy ako sa trabaho dahil para sa kanya rin yun. So, itong Don, nakausap mo na. Nagkaharap na kayo. Hindi pa po eh. Yung nga po Hindi pa? inaantay ko, gusto Okay. ko pa Kailan mo nalaman na may relasyon sila? Matagal na po eh. Nagsasama pa po kami. Mag-iisang buwan na yata sila eh. Para pong pag nasa trabaho ko, nandun siya natutulog. Minsan kasi po hindi ako umuwi ng bahay kasi po, magdamag po ako sa trabaho, ganyan. So alam naman natin na masama sa loob mo ang naging pangyayari. Totoo Sobra ba? po, sir. Napag-alaman namin sa research na sa sobrang sama ng loob mo, umiinom ka ng dahil dito. Opo, pag nag-iinom po ako, parang hinahanap ko po, lagi ko po siyang hinahanap, sobrang galit ko. Hinahunting In mo. London po, para po nagagalit ako, gusto ko siya makita, makausap ko siya ng personal. Ay, mga kasawsawan, tawagin na po natin ang hinahunting ni Alan, ang kabarkadang tinutukoy na di umano'y umahas sa kanyang mahal na prinsesa. Bakit ka naman ganyan, friend? Ala ko pa naman, friends tayo. Magsalita ka na, Donato Barangco. Pasok! Sandali lang! Pakihawakan, please! Pag nakita kita nag-iisa, Hunting ka ni Alan, Donato. Opo. Diretsahang tanong, inagaw mo ba si Jasmine? Hindi po. Si Jasmine mismo yung lumikit sa akin. Si Donato nga kaya ang kontrabida sa istoryang to o siya ang sinasabing knight in shining armor ni Jasmine? Ang detalye po ng love story na to ating pong bubusisiin. Magbabalik po ang Face to Face. Pinagplanuhan mo ba talaga na agawin si Jasmine? O nangyari lang? Nangyari lang po. Nagkahulugan ng loob? Opo. Na-develop? Hindi po. Hindi? Ano nangyari? Nagkadibilupan po kami balik Ayan! Diretsahang tanong, ano sa palagay mo ang lamang mo kay Alan? Mas pogi ako sa kanya. Harapin mo! Beauty in You. Mga kasawsawan, kami po yung nagbabalik dito sa Barangay Tunasan sa Muntinlupa at nasabi na nga ni Alan ang kanyang sama ng loob tungkol sa pang-aahas na ginawa ng kanyang kaibigan na si Donato. Ang tanong, Donato,
saan ba kayo nagkakilala nitong si Jasmine? At ang sabi mo, ikaw ang dinikitan, hindi ikaw ang dumikit sa kanya. Bakit may pandikit ba siya? Siguro may epoxy. Kasi po, Okay, sandali lang. Saan kayo nagkakilala muna una? kasi minsan dumadaan siya sa bahay namin. Aha. Tapos, nung time na yon, nagkainuman kami. Inaya ko siyang uminom. Alam mo na Becky siya. Opo. Alam mo na may karelasyon siya. Opo. Alam mo. Kilala mo kasi si Alan, hindi ba? Matagal na kayo magkaibigan. Tropa mo yan, pre! Magtropa kayo, di ba? Bakit hindi ka makatingin sa kanya? Pinagplanuhan mo ba talaga na agawin si Jasmine? O nangyari lang? Nangyari lang po. Nagkahulugan ng loob? Opo. Parang ano na naman to, hulaan ko. Picture! Na-develop! Na-develop! Hindi po. Hindi? Ano Hindi po. nangyari? Nagka-developan po kami balik Ayan! sa... Ayaw pala niya ng, ayaw niya yung nagka-develop. Kailangan nagka-developan. Okay. Okay. So, nagka-developan. Nalasing po kaming dalawa. Oh, syempre. Tapos, Hanggang sa... Naglapit yung loob namin sa isa't isa. Sabihin ko lang sa story. Wala nang... hindi, diretso ang tanong, may gusto ka rin? Wari ko. Ayun! Anong nagustuhan mo kay Jasmine? Maganda po, mabait. Dati ka na bang nagkakagusto sa Becky? Yun lang po. Ngayon lang! Kasi po, sabi sa akin, Yasmin, parang wala na siyang gana kay Alan. Bakit daw? Kasi, sabi niya sa akin, tuwing pagdating ni Alan mula sa trabaho, hindi na siya pinapansin ni Alan. Hindi sila nag-uusap. Opo. Sinungaling yung wala doon. Pinapaikot ka lang nun. So, ang sinasabi mo, Donato, mas mahal ka ni Jasmine. Opo. Bakit? Sigurado ka ba? Kasi, Tanongin kita nakakasigurado ka paano kami ka na yung magkasama nakakasigurado? ngayon eh. Kayo na nagsasama ngayon? Opo. Kayo na! Iniwan ka? Di ba pinalis ko na po siya sa bahay namin kasi po ano eh. Pero hindi po nalaman ko nagkasama siya, di pinalayas ko na po sa bahay namin. Pinalayas Opo, mo. eh, para mas siguro- Anong pinaliwanag mo sa nanay mo? Sabi ko eh, niloko niya ako kaya pinalis ko na lang po sa bahay namin. Oh, so paano ngayon yan, Sabi ko na- Alan? Sa babae niloko ka, sa Becky niloko ka. Hindi, meron naman po ako pinalit sa kanya eh. Ay, Meron na pala. Sorry, nako. Mayabang pa. Say na yun. So kayo na ang nagsasama ngayon, Paikutin ka lang Donato. doon, maniwala ka sa akin. Okay, Paikutin ka Donato, lang. diretsahang tanong. Ano sa palagay mo ang lamang mo kay Alan? Mas pogi ako sa Ay, kanya. Wow! Muntinlupa, isang huwaw! Huwaw! O doon, bukod sa mas gwapo ka, ano pa nagustuhan ni Jasmine? Mabait ako. Mabait. Iiwanan ka doon sa akin ka maniwala, paiikutin ka lang doon sa palad niya. Gano'n na ba kayo katagal na magkakilala, Alan? May 10 years na po, kababata ko po siya. Magkababata Ewan kayo. ko nga po ba't nagawa niya sa akin yun. Hindi ko rin po maintindihan. Samantalang pag-uwi ako, lagi kitang pinapainom, wala ka namang trabaho. Paano mo mabuhay yun? Oo, paano mo sasabihin gagawin mong prinsesa si wala ka Jasmine? sa trabaho eh. Wala ka palang trabaho, Donato. Hindi ko po naman sinabi na gawin ko siyang prinsesa eh. Ang hinihingi niya lang sa akin, bigay ko yung time na kulang sa kay Alan. So kumbaga, sinabi ni Jasmine, hindi mo ako kailangan tratuhing prinsesa, pero ang kailangan ko'y pagmamahal at kausap. Opo. Ay, baka nga nangawit, kakaupo si Jasmine sa bahay lang. Hindi po, siyempre po nagtatrabaho pag wala naman po akong pasok. So sa palagay mo yun ang pagkukulang mo, hindi mo siya nakakausap. Hindi po. Mahirap nga naman kausap ang pader, ha? Namamasyal nga po kami wala akong pasok. Oh! Sosyal! Oh, narinig na natin, Hans, ang panig ng bawat boylet na ito na umiibig lang naman. Ako hanga ako sa kanilang dalawa eh. Nataon lang na talagang may issue kasi magkaibigan sila tapos isang Becky lang ang pinag-aawayan nila. So, para kanino ang inyong simpatsya? Doon sa unang prinsipe o doon sa ikalawang prinsipe? Botohan tayo mga kapatid. Pula ba kayo o puti? Go! Naku,
Chang, siguro walang pinagkaiba sa relasyong babae at lalaki. Kasi nakikita naman natin, ang simpatsya ng mga sawsawero at sawsawera ay para dun sa naagawan, ika nga. Yan ang resulta ng ating boto, Hans. Thank you sa ating mga kasawsawan dito sa Muntinlupa. Alan, nabanggit mo kanina, may ipinalit ka na kay Jasmine. Meron po, nung September 1 ko lang po nakilala nag-inuman kami. Oh, sa inuman din? Opo. Okay. Kasi po nung... Babae ba to o Becky? Becky rin po. Becky Pero maganda rin. yun. So, hindi ka pa rin nadala. Kumbaga, gusto mo pa rin sumubo. Iniisip ko makakatagpo rin po ako na bumamahal sa akin. At ito nga mga kapatid, ang sabi niya, naaawa raw siya kay Alan dahil sa sama ng loob na idinulot nga nitong si Princess Jasmine. Kaya naman handa raw siyang gawin ang lahat upang malimutan ni Alan ang lahat ng sakit at sa pamamagitan niya ay maging masaya na muli ang lalaking mahal niya. Narito po si Jenny Fortalejo. Pasok! Hi, Jenny! Wow, ang ganda niya! Maganda! Pag malayo nga, parang babae si Jenny. You're so pretty. Ang tanong, Jenny, anong meron ka na wala si Jasmine? Kasi po si Jasmine, ambisyosa siya. Oh, Kasi ito si Ana, pag uwi siya ng trabaho, hindi niya ito inaalagaan, hindi siya pinagluluto ng ulam, ganon ginagawa niya. Tapos yung mga labahin, siya pa pinaglalaba. Tapos yung nag-inuman kami ng birthday ng barkada ko, barkada niya rin pala yun. Oo. Nagkakwentuhan kami dalawa. Yun nga, tapos yun nga sabi sa akin ni Alan, yung bagong yung jowa ko ngayon, aha. yun nga, na masama daw ugali ni Jasmine habang tumatagal yung relasyon nila. Ay, Nag-iba siya. Prinsesa talaga si Jasmine. Napakasama Ano talaga. ibig sabihin ng prinsesa nga? Donya, walang ginagawa sa bahay. Ano gusto niya? Higa? Higa? Ah, Tapos, hindi siya talaga tumutulong. Hindi daw. Ah, ito ba yung sinasabi nila? Nga. Ah. Di ba nga? Ang salobi ni Jenny, atin po nga alamin, magbabalik po ang paborito ninyong talakserye sa buong mundo, ang... Diretsa ang tanong, Jenny. Sino mas maganda sa inyo yung Jasmine? siguro ako. Panalo, mga artista. Sandali! Harapin mo, face to face! Ang programang ito ay Jasmine, habang nagsasalita, sina attorney, si doktora, at si father, kanina ka pa iyak ng iyak. Bakit? Kasi po, kaya ko lang naman po ginagawa to dahil gusto ko lang ng kaligayahan. Pagmamahal sa isang tao. Pero hindi ko naman sinasabi na magkakatuluyan kami hanggang sa huli, hanggang sa mamatay. Alam ko naman po na hindi kami magkakatuluyan bandang huli. Alam ko talaga na kailangan din niya ng pamilya. Magulo pa yung isip ko eh. Hindi pa ako handa eh. Kung napag-isip-isip na ako, saka ako sasabihin sa'yo. Saka ako magdidesisyon kung okay na. Pero alam ko naman na ako yung nagkamali. Ako yung nagkasala sa kanya kasi yung mga sinasabi niya sa akin nung time na nagtatrabaho siya, hindi ko pinapakinggan. Ang tanong, paano si Donato? Hingi na lang po ako sa kanya ng sorry. Sa mga ginawa ko, naging panakibutas ko lang siya. So hindi ka na uuwi sa kanila? Hindi na po. Saan ka natutuloy? Hindi ko po alam kung magkakaayos kami ni Alan. Kung magkakaayos kami ngayon, kung gusto niya, Sabi sa niya kanila hindi. po. Narinig mo ba ang sabi niya? Time, ang kailangan niya. Mag-iisip po muna ako kung sino pipiliin ko sa kanilang dalawa. Wow! Bigat! Biro lang, Alan. So, paano na naman si Donato? Hindi. Ako po, mahihingi ako sa kanya ng pasensya kung nasaktan ko siya ngayon. Pero sana, huwag mo na ulitin yun na kung kay Jenny naman gagawin mo sa akin yun, iba na. Hindi na maganda yun. Pagbibigyan kita kayo, patatawarin kita, kababata kita eh. Sa barkada kita. Narinig mo yon Donato.
gusto pa rin ni Jasmine na bumalik kay Alan? Ha? Hindi naman natin masisisi si Donato. Baka naman din nagmahal lang siya. Donato? Mahal mo ba talaga si Jasmine? Opo. Mahal niya talaga, Hansi. Tapos, Chang, bilang Becky, ha? Gusto kong sabihin kay Donato tsaka kay Alan na may mapapasaya kayong babae. Promise. At saka pagkatapos nito at mapapanood kayo, ang mga babae magiging sobrang mga fans ninyo. Marami kayong magiging fans na babae pagkatas nito. Kasi in fairness, Chang, pinahanga ako ng 2 kabataang lalaking ito. At ikaw, Jenny, tanggap mo rin naman na humihingi si Alan ng panahon Opo. para makapagdesisyon siya. Opo, tanggap ko. So, sa ngayon, dun muna tayo. Tama ba ako? Paano mangyayari? Start as friends ulit. Opo, parang ganun na po. Oo. Pero okay lang po sa akin, pagkada muna, ganun. Tulad pa rin ng dati. Malay mo, bigla ako makapag-decision, di ba? Oo. Sinabi mo, Jasmine, na gusto mong bumalik kay Alan, pero hindi kita narinig nag-sorry din sa kanya kasi niloko mo rin naman siya. May ganun talaga. Donato, paano na kayo ni Alan? Hingi na nga po ako ng tawad sa kanya. Kanya utang. Mapapalit tayo. Handa ka na bang magpaalam, Donato, kay Jazz? May gusto ka bang sabihin sa kanya? Siguro nga, mag-iisip pa rin ako ng time na susubukan ko maghanap ng ibang babae. Hanap kayo pagkatapos nito, promise! At ang hangad naman namin, Donato, Jasmine, Alan, at Jenny, ay maging maayos ang mga buhay ninyo. Lalo na ang buhay pag-ibig ninyo. Bata pa kayo, mahaba pa ang babiyahihin nyo. Tama. Maraming salamat sa ating mga bisita. Amin na tayo mga kapatid, mga ka-face-to-face. Siguradong marami na naman po tayong napulot na aral sa ating pinag-usapan. Tunay nga ang kasabihan na ang pag-ibig, kapag pumasok sa puso nino man, gagawin ng lahat, masunod lamang. Sa araw na ito ay pinatunayan ng ating mga bisita na walang pinipiling kasarian ang pagmamahal. Pero sa kabila ng karapatang ito, hindi natin dapat ito inaabuso. Sana po tayong lahat ay magmahal ng wagas at sabi nga nila, unconditional, ika nga. Kung ganito ang ating gagawin, tsak na mas hahaba po ang samahan at mas magiging maligaya ang bawat isa. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ika nga sa isang kanta, it's the lover, not the love, who broke your heart last night. If you listen to your heart, you'll know it's true. Maraming salamat po mga kapatid sa pagsama niyo sa amin ng isang oras na naman. Thank you po talaga. At salamat sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad. Siyempre, thank you din kay B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera dito po sa Barangay Tunasan, Muntinlupa. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga bisita po nating nagbahagi ng kanilang kwento at nagtiwala po sa ating programa. Bago lang po tayong tuluyan magpaalam, gusto ko lamang pong tawagin ang Barangay Chairman ng Barangay Tunasan na si Walter Arcilia. At mula po dito sa Muntinlupa City, abay nagpapasalamat po kami, sir. Ay, salamat din at siyang Ami. Yes. Ito po ang bayong. Wow!
handog namin sa face-to-face dahil po ang Bayong ay produkto ng Barangay Tunasan. Ayan, salamat Yan po po. nakikita ang pagsupport namin sa aming butihing punong lungsod, Mayor Aldrin San Pedro. Dahil po sa Muntinlupa, may pong pinagbabawal ang paggamit ng plastic. Ayan, totoo yan. Nabalitaan Salamat po. ko nga. Maraming salamat, Chairman Walter Arcilia. Dahil po dyan, Chairman, ibibigay po namin itong aming bandila bilang pagpapatunay na kami po ay nakarating na dito sa inyong lugar at tatanggap din po kayo ng t-shirt mula po sa amin na nakalagay, Certified Sausawera ako. Para po sa inyo yan. Dahil kami nakarating na dito sa Barangay Tunasan, Muntinlupa. Muli maraming salamat po. Maraming salamat din po kina Mayor Aldrin L. San Pedro ng Muntinlupa City, kay Executive Assistant Ellen Guzman Diang mula po sa Office of the Mayor, kay Engineer Roberto M. Bunyi ng ang kanila pong City Administrator. Maraming salamat din kay Mr. Eric Ramirez, Admin Officer ng Muntinlupa Sports Center, at sa bumubuo po ng Barangay Council ng Barangay Tunasan, Muntinlupa City. Abangan nyo kami mga kapatid sa susunod naming pagsugod sa inyong barangay. Bubusisiin po natin, pag-uusapan at susolusyonan ang mga naging problema po o magiging problema ninyo one barangay at a time. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong siyang Ami, na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Huwebes, anak ng OFW, napabayaan ng kaibigang pinagkatiwalaan. Kanino po ninyo iniwan? Doon sa itinuring kong kaibigan talaga. Naglalaro yung bata. Ngayon, naligaw. Saan sa napunta? Eh di ba responsibilidad mo yun? Puro galit yung inaano mo sa akin. Isang buwan pala nawawala yan ako. Sinabi mo na sa akin. Pinadalang pera'y wala ng saysay dahil sa ibang bagay nilustay. Saan napunta ang 168,000? Pwede niya po. Nung umalis ako ganito kapayat, dumating ako, grabe, ang taba. Ngayon ang kawawang bata ayaw nang sumama sa tunay na ina. Bakit ayaw mong sumama sa kanya? Pinapalo niya po kasi ako. Face to Face, ngayong Huwebes, bago ang balita ang tapat sa tanghaling